Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Pagkatapos ng labanan, nakatanim ang sibat ni Yu Chan-sok sa lupa ng rift na unti-unting gumuho. Nakatayo siyang nagwagi habang pinagmamasdan ang pagkawasak na kanyang idinulot upang talunin ang makapangyarihang Rift Warrior. Habang lalong nagiging hindi matatag ang rift, isang reward chest ang biglang lumitaw sa harap niya, isang pamilyar na tanawin mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang ginhawa, napagtanto niyang ang reward system sa Earth ay gumagana ng eksaktong kapareho ng sa ibang mundo. Marahang nag-click ang marangyang baul at bumukas, inilalantad ang gantimpala ng kanyang pinaghirapang tagumpay. Sa loob ay natagpuan niya ang isang sibat na may gintong blade, bagaman napansin niyang tila hindi pangkaraniwang maikli ang haba nito para sa ganitong sandata. Ngunit nang hawakan niya ang hawakan, naramdaman niyang may higit pa rito kaysa sa nakikita. Sa isang bugso ng mana, agad na humaba ang sibat hanggang sa buong nakakatakot nitong sukat, isang kahangahangang kakayahan. Nang maunawaan niyang maaaring baguhin ang haba nito gamit ang mana, itinuring niyang lubhang kapaki-pakinabang ang bago niyang maraming gamit na sandata. Naalala rin niya na ang mga gantimpala mula sa rift ay nakabatay sa dami ng mga taong pumasok dito. Saglit niyang pinagsisihan na hindi niya isinama si Han Sang-a, kahit para lamang makuha nito ang bahagi ng gantimpala, dahil siya rin naman ang gumawa ng lahat ng pakikipaglaban. Marami itong sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao. Samagi rin sa isip niya kung nakaligtas kaya ang espada ni Sang-a sa mga naunang sagupaan. Ngayon na sarado na ang rift, tahimik na ang dating magulong Tsushima Airport sa ilalim ng payapang kalangitan ng gabi. Sa malapit, nagpapahinga si Han Sang-a at unti-unting nagpapagaling mula sa nangyari, nahimbing sa malalim na tulog. Biglang may isang espadang nasa kaluban ang marahang tumama sa kanyang ulo, inihagis iyon ni Chan-sok, isang kakaibang paraan upang kunin ang atensyon ng isang tao. Nang lumingon siya, tinawag niya ang pangalan ni Chan-sok. Sinabi niyang hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng espada. At sinabi naman ni Chan-sok na mainam itong ipalit sa dati niyang sandata. Humanga sa kalidad at perpektong kondisyon ng armas, buong pasasalamat itong tinanggap ni Sang-a. Gayunman, nag-alala siya na baka nakuha yun ni Chan-sok mula sa mapanganib na rift. Ngunit basta lamang nitong iwinaksi ang kanyang pag-aalala at tinanong kung sapat na ba ang kanyang pahinga. Naging seryoso ang kanyang mukha habang sinabing siya naman ang magpapahinga. Biglang bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya dahil sa matinding pagkapagod, isang biglaan at dramatikong wakas sa kanyang tagumpay. Habang pinapanood siyang mawala ng malay, napagtanto ni Sang-a na kahit ang tila walang kapantay na lakas ng kanyang guro ay may hangganan din. Samantala, kumalat ang balita na mag-isang tinapos ni Chan-sok ang isang Grade 2 rift, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ng mga hunter, sapagkat itinuturing na halos imposibleng lampasan ang agwat sa pagitan ng Grade 2 at Grade 3. Sa madaling sabi, isang tagumpay na hindi dapat mangyari ang nagawa niya. Sa mga lansangan, abalang nag-uusap ang mga tao tungkol sa kahangahangang balita. Hirap paniwala ang nagawa ng isang bagitong hunter ang bagay na kahit mga bihasang duo ay nahihirapang makamit. Biglang naging tanyag si Yu Chan-sok, at ang kanyang mukha ay nakapaskil sa bawat billboard habang sabik ang publiko na malaman pa ang tungkol sa misteryosong bagong bayani. Habang nagpapagaling sa ospital, binabaha ang kanyang telepono ng napakaraming mensahe kaya hindi na niya mahanap ang mga talagang mahalaga. Ang biglaang kasikatan ay naging pabigat dahil hindi na siya makalabas ng hindi nakikilala ng mga tao. Hindi nagtagal, naputol ang kanyang katahimikan nang may kumatok sa pintuan ng kanyang pribadong silid. Isang babaeng may tirintas na kulay lila ang nagpakilalang si Jo Soo-jong mula sa sekretariat ng kumpanyang Embargo Tower. Nagpasalamat si Chan-sok sa pagbabayad nila ng kanyang gastusin sa ospital, at ipinaliwanag ng babae na hindi kilala ang kanilang kumpanya dahil ang pangunahing larangan nito ay ICT. Diretsahan siyang nagsabi na nais niyang malaman ang tunay na dahilan ng pagbisita nito. Alam niyang ang ganitong kamahal na gamutan ay hindi simpleng kawanggawa lamang, kaya tahasan niyang tinanong kung ano ang gusto ng Embargo Tower mula sa kanya, malinaw na hindi siya mahilig sa paligoy-ligoy na usapan. Handang makinig sa alok nito, tumayo siya upang harapin ang usapan. Upang maibsan ang tensyon, inilapit ng babae ang isang kahon ng cake at simpleng nagtanong, mahilig ka ba sa cake? Isang hindi inaasahang tanong. Doon ibinunyag ang paksa ng kanilang pag-uusap,
isang prototype na shield generator na idinisenyo upang ipagtanggol laban sa mga nilalang ng corrosion. Kaya habang kumakain ng strawberry cake, nagsimula silang talakayin ang mga detalye ng misyon. Kinumpirma ni Chan Sok na nauunawaan niya ang trabaho, siya ang kukuning magbantay at maghatid ng man-powered shield generator. Binigyang diin ng babae ang kahalagahan ng misyon, sinabing maaaring baguhin ng aparatong ito ang kapalaran ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay proteksyon sa mga lugar na hindi naaabot ng mga hunter. Malinaw na napakataas ng nakataya. Maingat siyang nakinig, nauunawaan ang bigat ng kanyang mga salita at ang laki ng operasyong nakapaloob dito. Tama niyang nahinuha na isa itong malakihang kahilingan, at kinumpirma ng babae na nakikipag-ugnayan din sila sa iba pang mga hunter para sa kooperasyon. Nang marinig niyang pumayag ding tumulong ang makapangyarihang Janabi Guild, napagtanto niyang mas malaki pa ang misyong ito kaysa sa una niyang akala. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng babae ang mahaba at mapanganib na ruta. Ihahatid ang shield generator sa pamamagitan ng tren mula Vladivostok patungong Netherlands, at mula roon ay ililipad sa United Kingdom gamit ang helicopter para sa isang test run. Nang tanungin niya kung bakit hanggang UK pa ang destinasyon, ipinaliwanag nitong doon ang huling hantungan dahil malaking bahagi ng Europe at Hilagang Africa ay nasa impluwensya ng restorante, isa sa tinatawag na Great 80s. Nanatiling ang United Kingdom ang tanging relatibong ligtas na lugar sa rehiyon. Dahil ang pagiging isla nito ay nagbibigay ng kaunting panangga laban sa kaguluhan. Dahil nasa kalagayan ng anarkiya ang Europa at kumikilos na parang mga warlord ang mga kumpanyang pinamumunuan ng mga hunter, inaasahang magiging napakapanganib ang misyon ng transportasyon, isang tunay na mapanirang kapaligiran. Diretsahang pinutol ni Chan Sok ang magalang na usapan at sinabi ang malinaw na katotohanan, napakaraming tao ang tiyak na magtatangkang puntiryahin ang tren na yun. Tinanong siya ni Su Jong kung may karanasan na ba siyang maglakbay sa ibang bansa. At inamin niyang ito ang unang pagkakataon niyang pupunta sa Europa. Pagkatapos ay ibinunyag nitong sasama rin siya sa misyon dahil ang embargo tower ang nangangasiwa sa lahat ng pangangalap at pagsusuri ng datos. Habang kumakain ng cake, napansin ni Chan Sok ang kumpiyansa nito na sasali siya sa operasyon, ngunit inamin din niyang maganda ring may pamilyar na mukha na kasama sa biyahe. Bago siya pumayag, gayunman, naglatag siya ng isang kondisyon, nais niyang isama si Hunter Han Sang-a. Ipinaliwanag niyang nangako siya sa kanyang mapagkakatiwalaang kaibigan at disipulo, at balak niyang tuparin ang pangakong yun, tila isang taong tumutupad sa kanyang salita. Masayang pumayag si Su Jong at sinabing ang sinumang hunter na pinagkakatiwalaan niya ay siguradong magiging mahalagang katuwang, habang sa isip ni Chan Sok ay alam niyang may pakinabang din sa kanya ang kahilingang iyon. Nang maayos na ang mga kondisyon, opisyal niyang tinanggap ang misyon at naisip na ang mahalagang internasyonal na operasyong ito ay perpektong pagkakataon upang mapalawak ang kanyang impluwensya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang military helicopter upang ihatid siya sa briefing ng misyon. Napangisi si Chan Sok sa chairman at sinabing kinailangan pa nitong magpakilos ng helicopter para lamang sunduin ang isang sibilyan, na para bang ang VIP na pagtrato at ang nagawa niyang mag-isang tapusin ang isang grade 2 rift ay naglagay sa kanya sa sarili niyang antas. Gayunman, tiniyak ng chairman ng Hunter Association na si Moon Jong na ang nagawa niyang iyon ay nagbago ng mga inaasahan tungo sa katiyakan. At nangakong ibibigay ng asosasyon ang buong suporta nito. Naisip ni Chan Sok na ang pagpapatunay sa kanyang kakayahan ay tiyak na nagpapadali sa maraming bagay. Ngunit tahimik din siyang nag-isip kung alam ba ng chairman ang tungkol sa grupong terorista na Descendants of Dangon, at kung paano ito posibleng tumugon sa kanilang pag-iral. Pagkatapos ay pinag-isipan niya kung nanaisin ba ng makapangyarihang chairman na ayusin ang malubhang kalagayan ng mundo, o panatilihin ang kasalukuyang sistema na siya rin ang nakikinabang. Habang sumasakay siya sa helicopter, nagulat siya nang makita ang pagkakakilanlan ng isa pang pasahero. Malamig siyang binati ng top-ranked hunter na si Lee Se-yun at nagsabing matagal na silang hindi nagkikita. Binanggit nitong kumalat na ng malayo ang mga balita tungkol sa kanya, at tuyong sumagot si Chan Sok na sa puntong yun ay mas mabilis pang maghanap ng taong hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Tinanong niya kung saan ang kanilang pupuntahan at sinabi sa kanya na papunta sila sa isang base militar. Doon niya nalaman na makikilahok din ang militar ng South Korea sa misyon, na lalong nagpatunay sa pambansang kahalagahan nito.
Agad niyang naunawaan ang mga implikasyong geopolitikal ng sitwasyon. Kapag nagtagumpay ang shield generator, malaki ang maibabawas sa pag-asa ng mundo sa mga hunter para sa pambansang depensa. Sa madaling salita, nakataya ang buong balanse ng kapangyarihan sa mundo. Dahil naghinala sa tunay na motibo ng bansa, direkta niyang tinanong si Seiyun kung kilala nito ang organisasyong tinatawag na Descendants of Dangun. Kinumpirma nitong alam niya ang tungkol sa mga ultranationalist na terorista. Mukhang nagulat siya na alam din yun ni Chan Sok, kaya ibinahagi nito ang naging engkwentro niya sa Tsushima Island. Ipinaliwanag ni Seiyun na ang Descendants of Dangun, isang grupong puro Koreano, ay kilala sa paghadlang sa mga operasyon ng paglilinis ng rift na isinasagawa ng ibang mga hunter. Naalala ni Chan Sok ang usapan nila ni Kim Ji-hyun at inamin niyang naiintindihan niya ang diwa ng kanilang ekstremistang ideolohiya. Nauunawaan din niya ang baluktot na lohika sa likod ng kanilang mga ginagawa. Bigla namang nagbago ang paksa nang sorpresahin siya ni Seiyun sa simpleng pagsasabing, "Tama ka," at binigyan siya ng isang piraso ng candy, isang kakaiba at bigla ang pagbabago ng tono. Napatingin siya sa pumpkin taffy na hawak niya, lubos na naguguluhan kung bakit ito ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Seiyun ng parehong tanong na ibinato rin ni Soo Jong, kung may karanasan na ba siyang maglakbay sa ibang bansa. Nalito siya sa paulit-ulit na tanong ngunit kinumpirmang ito ang unang pagkakataon niyang maglakbay ng ganoon kalayo mula sa kanyang tahanan. Sa sagot niyang yun, ngumiti si Seo nang may kakaibang kahulugan at misteryosong sinabi na nauunawaan niya kung bakit ganoon ang pananaw niya ngayon, dahil kulang pa siya sa karanasan. Habang lumilipad ang helicopter patungo sa papalubog na araw, ominosong sinabi niyang dahil sa misyong ito ay marami siyang bagay na mapagtatanto.